Sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab ng mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakhang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Katatampukan ng mga pampihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbal at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DCXL 558 RMN. Tuloy-tuloy ngayong Lunes ng umaga. Bukas mo yung holiday, ha? Ngayon ay sa Quezon City tayo, sugatan yung isang TV crew ng isang kilalang noontime show matapos undayan ang saksak sa Zamboanga Street, Barangay Bagong Nayon sa Kaunlaran, Quezon City. Kinilalaho ng QCPD ang biktima na si Dennis Bolano. Sa investigasyon ng mga polis, papasok na sana ng trabaho si Bolano nang harangin ng 3 kalalakihan at saka pinagsasaksak. Nakahingi naman ng tulong ang biktima na isugod agad sa ospital. Nakatakas naman yung mga sospek. Inalam na ho ng mga otoridad ngayon ang pagkakakilanlan ng mga sospek at ang motibo sa krimen habang tinutugis na rin ang mga ito. Sa Pasay ay mayroon pong naarestong isang elektrisyan dahil sa pagnanakaw ng mga kable ng isang malaking mall. Kinilala ang suspect na si Joey Montaño, 33 anyos, residente ng Bacor, Cavite. Ayon sa report, napansin ng security guard ng SM Shopping Management Corporation na si Mario Macarcape yung kahinahinalang bag ni Montaño. Nang inspeksyonin, nakumpirma ni Marcape ang mga ninakaw na kable ng suspect. Pakakasuhan ho ang suspect dahil sa panasabing pagnanakaw. Sa Iloilo ay isa ho ang patay habang isa pa ang napatuloy na pinaghahanap ngayon matapos malunod sa ilog ng Monpon, Barotac Nuevo. Naglalaro yun ng bola habang naliligo sina Christian Apusaga, 12 anyos yan, Danica Dicena at Dayan Ramos na kapwa 15 anyos. Nang maano daw mga ito at napunta ho sa malalim na bahagi ng ilog. Sinubukan ng mga sagipin ng mga tao naroon sa lugar ang mga bata, kabilang na yung nakatatandang kapatid ng biktima na si Darren Dicena, 26 anyos. Pero nawala ito at pinaghahanap po ngayon. Nakaligtas naman ang 2 babaeng biktima sa pagkalunod. Merong nurse, biktima ho na akyat bahay gang sa Marikina City. Kasama natin sa balita may report si Sylvester Labay. Rambo, i-radyo mo. Muling namayagpag sa lungsod ng Marikina ang mga miyembro ng akyat bahay gang kung saan isang nurse ang huling na biktima ng naturang grupo. Kinilala ang biktima na si Michael Norbert de Guzman, residente ng barangay ng Kalungsod ng Marikina. Patay sa investigasyon ng pulisya, nagbakasyon sa Tagaytay ang biktima at nang bumalik sa kanilang tahanan, laking gulat na lamang nito nang matuklasang nakabukas na ang main door ng kanilang bahay at nawawala na ang 32 inches na Samsung TV na nagkatalaga ng 28,000 piso. May hinala ang mga otoridad na binabantayan lamang ng mga suspect ang biktima na makaalis sa kanilang tahanan saka isinakatuparan ang kanilang pakay. Kasama mo sa Marikina City para sa DCXL 558. Ako si Sylvester Labay, Tata, RMN. Ang Balagtas Public Market nasunog. Kasama natin sa balita mula ho doon live, Efren Alcantara ng RMN, Bulacan. Efren, i-radyo mo. Paralisado ngayon ang serbisyo ng kuryente sa ilang mga lugar sa bayan ng Balagtas, Bulacan. Makarantupukin ng apoy ang pampublikong palengke nito sa kahabaan ng MacArthur Highway sa Barangay Poblasyon. Naaabot sa ₱1,000,000 halaga ng iba't ibang mga panindaan tinupok ng apoy na tumagal ng may 3 oras kahapon ng tanghali. Sa inisyal na ulat ng Provincial Fire Protection Office, pasado 1:00 ng tanghali nang magsimula ang sunog na hinihinalang nagmula sa poultry electric wiring na naging dahilan upang mag-init ang mga kawad ng kuryente na sinasabing pinagmula ng sunog at saka mabilis na kumalat ng apoy sa buong palengke. Kabilang sa mga tinupok ng apoy ay ang mga tindahan ng damit, tela, tsinelas, mga plastic products, parlor, karinderya, tahian ng mga gowns at school uniform, mga tindahan ng gulay, isda, karne at mga gamit sa bahay. Wala namang iniulat na nasawi sa nasabing insidente maliban sa isang kagawad ng pamatay sunog na sinasabing bahagyang nasaktan ng matuluan ng natutunglaw na goma. Pasado 3:00 ng hapon naman ng maapula ang sunog, samantalang taga namang isinagawa ang clearing operation sa nasabing lugar upang magamit ang nasabing highway na pansamantalang isinara sa mga motorista kahapon habang inaapula ng mga bumbero ang kumakalat na apoy. Kasama mo sa Bulacan para sa DCXL 558, Efren Alcantara, Tatak, RMN.
DZXL Bulat Palaro. Mga kasama, nalungkot si People's Champ Manny Pacman Pacquiao sa pagkatalo po ni Brian the Hawaiian Punch Biloria kay Juan Francisco Estrada. Kahit na ginatuwa ni Pacman ang pagkakapangalong tatlong Pinoy pa na sila David Peñalosa, Dodi Boy Peñalosa at Milan Melindo sa Feast of Gold sa Macau, sobrang nagulat daw siya sa pagkatalo po ni Biloria kung saan agaw dito ang WBO at WBA flyweight titles. Panawagan ni Pacman magdasal pa sa kapwa-boksingero upang muling makabangon at makalaban para sa bansa. Samantala, posibleng sa Pilipinas ganapin ang susunod na lamay Pacquiao sa Setyembre, alinsunod na rin sa hiling ng mga kababayang fans. Pero, napag-uusapan pa niya nila ito ni top rank promoter Bob Arum. DZXL Showbiz Balita. Ito na si Loli. Loli, are you there? Loli, hey! Hello, everybody! And everywhere, hello! Kumusta pa? Beso-beso muna. Bango mo ah. Pulbo. Magpulbos kayo ha. Ang init ang init, ano? Maalingas-ngas. Maalingkasangan. Gigitat. Oo. Meron akong sulat na naman. It's me ha, dear Loli. And my is Loli. For today is about a love is slowly. Yan. Is slowly but surely. Take it slowly ha. Oo. So ito ang aking is slowly. Listen carefully. Dear Loli. May problema ako ngayon. Pinag-uusapan na nila. Usap-usapan na ako ikakasal na sa aking foreigner boyfriend na 1 month and 5 months na kami. 1 month and 5 months. 1 month and 5 months. 1 year! Sorry. 1 year and 5 months na kami. 6 months. Okay. Oo. Sige. Ako'y komedyante. Ang cute na komedyante. Ang problema lang, ang agwat namin, lagpas na ho sa kalendaryo, Loli. 37 anyos kaming magkalayo ng edad. Naamin ko ako yung mas matanda sa kanya. Matanda ng 37 years old. 37 years. Pero, masigasig yung aking boyfriend. Kaya, napao ako. Oo. Nagtatrabaho siya bilang call boy. Call sa call center. O diba parang call boy din? Call. Diba call? Taga-call. Oo. At kapag naka-day off siya, sumasama-sama sa akin yan. Sa aking political party, hindi pala, party, political rally, para tumulong sa aking pagbitbit ng mga gamit. Hindi ako kandidato. Ako'y entertainer lang dun sa political rally. Ayun. At walang problema ho sa pamilya ng aking boyfriend. Ang agwat ng aming edad. Naipakilala na rin niya ako sa kanyang mga magulang nga. At ganoon din sa mga magulang, sa aking mga sa pamilya ko. Ngayon, isa lang ang pinoproblema ko, Loli. Dahil mas matanda pa siya sa magulang ng nobyo. Sandali. Ang problema ko, mas matanda pa ako sa magulang ng mga nobyo. Anong nobyo ko? Naibiyanan niya. Oo. So yung nanay at tatay ng boyfriend ko mas matanda pa ako. Ano na lang kaya ang itatawag ko sa kanila? Mami pa rin. Nay, no.
amoy efficacy oil na ako. Pero, love na love ko yung anak niyo. Oo. Ay, talaga, ikaw talaga. Ang love ko. Nagmamahal, Loli. Chapusit. Morning. Loli, ikaw talaga. Kaya naman love life ni Chapusit. Sinulat na pa radyo. sa'yo. Oo. Sige lang. Well, ganun talaga eh. Para makarelate naman yung ibang mga may edad na gustong magka-boyfriend pa. Oh, may pag-asa pa. Huwag kayong mawalan yan. Thank you. That is the letter for today. My is Loli. It's me, Loli. Papa. Lollipop. Ano daw? Oo, sige. Thank you. Hindi gasgas, hindi umatras, Eto na! medyo madulas. Ito ang balitang panghimaga. Beauty natin. Morning, what's up? Magandang umaga, magandang umaga mga kasama sa Shanghao. Para naman po sa aking panghimagas, naging tradisyon na ng mga tao ang pag-iinom, lalo na sa may mga okasyon. Pero pag sobra ay hindi maganda dahil yung iba ay nauuwi sa hindi magandang pangyayari. Pero mga kasama, nais nyo bang uminom ng alak ngunit hindi kayo malalasing? Tikman nyo ang vodka milk ni Mr. Jason Barber ng England. Ang gatas ng kalabaw niya sa farm ay hinahaluan niya ng vodka. Akalain mong pwede pala yun mga kasama. In fairness kay Mr. Barber ay talagang pinaghihirapan niya itong pag-eksperimentohan. Makalipas ang 3 taon ay tsaka niya ito na perfect. Ngayon ay nakadisplay at binibenta na ang kanyang produktong Black Cow sa mga sikat na restaurant sa halagang $42 o higit 1,700 pesos. Kayo ba gusto nyo tikman yun? Vodka na may gatas. Aga pa. Anything light na lang sa akin. At yan po ang balitang panghimagas kan DZXL Sinwon Chong Sinwo Phoebe Tatak Armen. DZXL, Hoy! Ulat Trapiko. Ay, mabilisan lang. Wala tayong oras. Bye. 30 seconds, bye, go. May kasamang Bali at Weng ang daloy ng trapiko mula sa Katipunan patungo naman sa bahagi ng Cubao, Santa Mesa, Espanya. At binabaybay ang kaban ng Aurora Boulevard ay banayad ang usad ng mga sasakyan tuloy-tuloy hanggang sa makarating sa Cubao. At pagkalampas ito ay tuloy-tuloy din ang usad ng mga sasakyan. Mula Cubao naman ay bahagyang bumabagal pero at luluwag ito pagkalampas ng St. Joseph hanggang sa makarating sa Katipunan. Pagkalampas ito patungo sa Marcos Highway ay tuloy-tuloy ang usad ng mga sasakyan. Motto for today. Bye! Motto for today, kasamang Weng at Buddy, it is hard to fail, but it is worth never have tried to succeed. Motto. Tagalogs. Tagalogs, kasamang Buddy at Weng, mahirap talagang mabigo. Pero, mas mahirap kung hindi mo subukang magtagumpay. Yan. You're the man. Bye! Yes, kasamang Weng by Buddy, kasama mo sa Bye-bye. kaban ng Aurora Boulevard, Silvestre. Bukas na lang, bye, ha? Dire-diretso mga naglalagablab. Oo naman, naglalagablab ng mga balitang Tatak Armen ang inyong napakinggan. Dito lamang sa DZXL 558. Ngayon pong umaga ng Lunes, 8 na Abril 2013. Kasama nyo sa serbisyo publiko from the city of Zambo, El Ustedes Primo Hermano, Weng de la Peña. From the province of Occidental Mindoro, mabuhay. Ako si Buddy Obera. Kami ho ay Tatak RMN. Naglalagablab sa 558. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa